Huwag kang paggala-gala sa gabi kapag buntis ka dahil naaamoy ng mga aswang yung nasa sinapupunan mo. Story time. Ako si Veron at kwento to ng mama ko. Nung pinagbubuntis niya ako, mga 8 months na ako sa tiyan niya ng mga araw na to. Alas 8 ng gabi, lumabas siya sa may kalsada para abangan sana yung papa ko galing trabaho. Dahil kampante naman siya na ligtas yung lugar namin, hindi siya natakot lumabas mag-isa ng gabi. Saka ng mga panahon na to, wala pang mga taong tumatambay sa lugar namin. Pagkalabas niya sa may kanto, medyo hindi raw maayos ang pakaramdam niya. Tapos napatingin daw siya sa di kalayuan at may naaninag daw siyang kakaibang nilalang. Pero binaliwala lang daw ni mama yon. At makalipas ang ilang minuto ng paghihintay niya, nainip na si mama. At naisip niya na baka nag-overtime si papa kaya hindi pa yun dumadating sa palaging oras na uwi nun. Wala pa kasing cellphone ng mga panahon na to, kaya naisipan na lang ni mama na umuwi na lang at sa bahay niya na lang hintayin si papa. Sa paglalakad niya pa uwi, nakasabay niya yung bayaw ng kapatid niya na tubong masbate. Kaya mas lalong naging magaan ang pakiramdam ni mama sa paglalakad pa uwi. Habang naglalakad na nagkukwentuhan daw sila ng bayaw ng kapatid niya, nakakita raw sila ng malaking aso na umaaligid sa kanila. At nung gabi lang daw nila yun nakita simula nang tumira sila sa lugar namin. At hindi raw nila alam kung kaninong aso yon. Wala naman daw nababalitang mabangis na hayop na gumagala sa lugar namin. Pero nagulat si mama nung sinabihan siya ng bayaw niya na dumiretso ka lang ng lakad hanggang makarating tayo dun sa may poste na may ilaw. Pero hindi pa man sila nakakadaming hakbang ng lakad papunta sa may poste, biglang umihip ang malakas na hangin. Sa pagkakataong ito, kinakabahan na si mama dahil hindi niya alam kung anong nangyayari. Pero yung bayaw ng kapatid niya, patuloy lang siyang sinasabihan ng bilisan mo lang maglakad at diretso lang ang tingin mo. Huwag kang lilingon kahit anong mangyari. Sa patuloy nilang paglalakad, hinawakan siya sa braso ng bayaw ng kapatid ni mama. Hanggang maya-maya, nagulat sila nang biglang nasakop silang dalawa ng isang aninong animoy malaking ibon. Doon na halos nagsimula magpanik si mama dahil sa takot. Pero nanindigan ang bayaw ng kapatid niya na sabi, huwag kang tatakbo. Basta maniwala ka lang sa akin, kumalma ka lang. Dahil bukod sa nilalang na nasa taas natin, sinusundan pa rin tayo ng malaking asong nakita natin kanina. Hanggang nararamdaman na daw nila mama na papalapit na ng papalapit yung mga nilalang na yon sa pwesto nila. Pero ginulat si mama ng bayaw ng kapatid niya nang biglang nagdasal yon sa salitang Latin. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Dito na mas kinilabutan si mama dahil ramdam niya na mas lalong naggalit yung mga nilalang na nakapalibot sa kanila. Pero naniwala lang siya sa bayaw ng kapatid niya at dumiretso lang siya ng tingin at lakad hanggang unti-unti nang nawawala yung anino sa ibabaw nila at ang ingay ng aso sa likuran nila. Habang patuloy pa rin sa pagdadasal sa Latin yung bayaw ng kapatid niya, pagdating nila sa may poste na may ilaw, dito na nagtanong si mama kung ano ang mga yon at ano ang nangyayari at paano siya natuto ng ganung salita. Sinagot naman siya kagad ng bayaw ng kapatid niya. Manggagamot o albularyo ang tatay ko at tubong masbate kami kaya may alam kami tungkol sa panggagamot. At alam namin kung paano kontrahin ang mga aswang o kahit anong nilalang na gustong salakayin ng tao. Buntis ka at ang pakay nila ay ang sanggol sa sinapupunan mo dahil mabango yan sa pangamoy nila. Yung asong nakita natin, malamang aswang yon na nagkatawang aso at yung nasa ibabaw natin, manananggal yon. At yung mga dasal at Latin na binabanggit ko, nakakarindi yun sa tenga nila at magagawa ng pasakitin ng ulo nila kaya hindi nila tayo nagawang lapitan. At isa pa, itong kwintas ko, iniwan ni tatay to sa akin kaya hindi rin sila basta-basta nakakalapit sa atin ng una. Tara na, umuwi na tayo. Baka dumami pa sila at dumugin tayo rito. Nakauwi naman sila mama ng maayos matapos ang gabing yon at naipanganak naman ako ng walang nanggugulo at nagpaparamdam sa bahay namin. Pero tinanong ko si mama na paano nangyari yon, kung alam na nila kung saan siya matatagpuan. Ang sabi sa akin nun, pinahiram pala sa kanya ng bayaw ng kapatid niya yung kwintas o agimat nun hanggang sa ipanganak ako. Kaya raw simula ng sinuot niya yon, wala na raw siyang naririnig na kumakaluskos sa bahay namin tuwing sasapit ang hating gabi.